Ano yung nobyo ko sa internet ay isang matandang lalaki na nasa 70s na. Ako si Acheng. Ikaw ba si Ching Cheng Xiangwan? Sabi nila may risk talaga ang online dating. Pero grabe naman ang laki ng risk. Magandang umaga, Presidente. Presidente, nakita ko na tinigil ng lolo mo ang treatment at umalis sa ospital para makipagkita sa nobya niya sa internet. Kalokohan. Yung mga gold digger ngayon, para lang makapag-asawa ng mayaman, hindi na nahihiya sa paraan. Gusto kong makita kung sino yung babaeng sobrang tapang na nandaya sa lolo ko. President, yung gustong makita ng lolo mo ay yung nobya mo sa internet, ikaw. Lolo, tingnan mo. Matanda ka na nag-online dating ka pa. Ikaw niloloko mo yung feelings ko. Nene, huwag kang magalit. Kahit matanda na ako. Pero mayaman ako. Kung sasama ka sa akin, 1 buwan, 1 milyon. Ano sa tingin mo? Nag-online dating ako, bulag ako, naengganyo ako sa peke mong pagkatao online. Hindi pera ang habol ko, dahil matanda ka na yung masasakit na salita, hindi ko nasasabihin. Paalam. Maganda ang taste ng apo ko. Napakaganda. Hindi materialistic ang babaeng ito. Gusto ko, Nene, pakinggan mo muna ako. Hindi ako si Acheng. Matandang manloloko, huwag kang magmalabis. Kahit bigyan mo ako ng 50 million, ayaw ko. Agad-agad, 50 million agad ang hiningi. Ano ba? Hindi makahanap ng maayos na trabaho, kaya gumagamit ng masamang paraan. Ikaw. Ang laki ng ambisyon mo ah. Sakop kayong lolo at apo. Ikaw ang apo, di ba? Kung wala kang ginagawa, dalhin mo ang lolo mo. Magpa-check up kayo sa utak tulad ng pamilya ninyo. Sa internet lang kayo, naghahanap ng atensyon. Sa totoong buhay, walang babae ang magkakagusto sa inyo. Ikaw? Ay nako, sumobra na. Lolo, nasaan ka? Bakit mo kinainisan ang babae na ito? Ay nako, bilis. Umalis na tayo. Ginoo, hindi mo ba sasabihin sa binata, magpaliwanag, kung ganito ang mangyayari? Siguradong maghihiwalay silang dalawa. Hindi pwedeng sabihin, alam mo ang ugali ng batang ito. Kung malaman niya, ako ang sumira sa online relationship niya. Sa hinaharap, sigurado akong hindi na ako makakalabas. Ito. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para ayusin ito. Lee, may isang tao na nagngangalang G11. Kunin siya sa ating kumpanya. Oo. Pumunta ka ng palihim. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Ang pamilyang ito, lahat sila ay baliw. Sa buong buhay ko, huwag na nating muling magkita. Kumusta? Si Miss Yi, diba? Oh. Binabati kita. Nakapasa ka na sa screening ng Fu Group. Ngayong hapon, pwede kang pumunta para sa interview. Talaga? Salamat. Sanggol, anong ginagawa mo? Bakit buong araw? Hindi mo ako kinakausap. Umuwi na ba ang matanda? Oo, umuwi na. Pero mahigpit na utos ng matanda para siya sumunod at umuwi para magpagamot. Sa mga interviewee ngayon, kailangan mong i-retain ng isa na nagngangalang G11. Hindi siya nagpapakita ng paboritismo. Ano ang nangyayari ngayon? Mamaya, ang babaeng ito. Ako ang personal na mag-interview, oo. Hindi marunong rumespeto ang matanda. Kung muli mo akong istorbohin, tatawag ako ng pulis. Ngayong araw, malinaw na sinabi ko, hindi kita gusto. Huwag mo na akong guluhin. Sanggol, anong nangyari sa iyo? May nagawa ba akong mali? Hindi ko lang talaga ginawa, sinampal ko siya. Kailangan ba talagang habulin ako hanggang dito? Oy, Bata, nanakaw ang account ko kaninang umaga.
hindi ko sinasadya na hindi ka pansinin. Nanakaw? Sabi ko na, hindi naman ganoon kababa ang standards ko. Paano ako makikipagrelasyon ng matagal sa isang matandang lalaki na buong pamilya niya ay baliw? Ano? Anong ulo? Hoy? Hoy, Huy, Presidente, mahina ang signal sa elevator. Yung babaeng ito na tinatawag na Ching Cheng Xiangwan, sino ba talaga siya na nagawa mong habulin ng mahigit 1 taon sa internet? Ginoo. Ginoo. Ayos ka lang ba? Ginoo. Ginoo. Gising ka na. Yung bayad sa paggamot, yung batang babae na naghatid sa iyo rito, binayaran na niya para sa iyo. Ito naman, note na iniwan niya para sa iyo. Ito ang contact information ko. Kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo sa akin. Huwag ka nang mag-isip ng masama. Tangang bata. Pinagtatangkaan akong patayin noon. Pagkatapos mag-add sa WeChat, nag-usap kami ng maayos. At nagsimula kaming mag-online relationship. Ngayon siya lang ang gusto kong pakasalan. Nakakamangha na sa internet. Nagawa niyang sanayin ang isang presidente na seryoso at determinado sa totoong buhay na maging isang simp. Ang galing naman ng babaeng ito. Ay, kamusta ako rin? Narito para sa interview. Ito ang aking resume. Saan po ako magre-rehistro? G11. Hindi na kailangang magrehistro. Ikaw, at kayong lahat. Hindi umaayon sa mga kinakailangan para matanggap. Pwede nang umuwi. Ay, hindi ito ang aking. Hindi pa naman ako na-interview. Paano naman hindi ito umaayon? Kami ay para sa presidente. Nagre-recruit ng sekretarya. Hindi naghahanap ng nobya. Isa-isa kayo. Nag-ayos ng sobrang ganda at makulay. Sa unang tingin, ang iniisip ay sa pag-akyat kay President Fu. Paano kayo makakagawa ng maayos na trabaho? Ang inyong kumpanya, gusto humusga base sa itsura. Kayong mismo ang nakasuot. Parang isang paboreal. Hindi ba kayo rin ay kay President Fu? May balak. Alam mo ba kung sino ako? At naglakas loob kang magsabi ng masasakit sa akin. Guwardiya, palayasin siya para sa akin. Opo. Maingay at magulo. Gusto ba ninyong lahat matanggal? Assistant Shu ito ang isang ito. Ang tinatawag na G11. Nanggugulo dito. Ako ay papunta na. Palayasin siya. Ikaw, si Jiwanwan. Ang presidente ay nasa silid ng interview. Ikaw ang unang mag-interview. Sumunod ka sa akin. Shu, Assistant Shu, ang presidente ngayon. Bakit personal na dumating para mag-interview? Ang mga bagay ng presidente. Kailangan bang i-report sa iyo? Ang babaeng ito, ano ba ang ginawa niyang panlilinlang? Nagawa pa ngang ang presidente personal na mag-interview. Kamusta, Presidente? Paano ikaw? Diyos ko! Sinapak lang ang isang baliw. Ako pala, ang magiging amo ko. Kaya pala biglang pumayag ang lolo mong hindi naman nagpapaboran na pagbigyan ako. Yun pala, lahat ng ito, plano mo lang. Mas mabuti pang mag-focus ka sa mga tamang bagay. Madaling lokohin ang matanda, pero kung ang pamilya Fu ang target mong lokohin, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kakayanin. Presidente, isang malaking pagkakamali lang yung kanina. Hindi talaga ako ganong klaseng tao. Anong klaseng tao? Malaki pala talaga ang ambisyon mo. Pati lolo at apo, target mo pala. Aksidente lang din yon. Maniwala ka man o hindi? Presidente? Umalis ka. Hanggang kailan mo ba ako papatungan? Mga tulad mo, nakapanloko lang ng isang matanda. Akala mo magiging madali na ang lahat. Pinakaayaw ko ang Fu Group ay hindi ka tatanggapin. At hindi rin papayagan ng ibang kumpanya na tanggapin ang isang babaeng walang moralidad. Ako.
Sobrang yaman mo, bakit hindi mo gastusan para magamot ang bingi mong tenga? Ilang beses ko nang sinabi, ilang beses, na aksidente lang yun. Ayaw mo lang makinig. Sige, oo, ako nga ang nangloko sa lolo mo. Anong gusto mong gawin? Ngayon, ang lolo mo ay ayaw sa iba. Ako lang, kapag ikinasal na sa akin ang lolo mo, hihintayin ko na magtimpla ka ng tsaa para sa akin. Apo, nakakainis. May sakit ang buong pamilya ninyo. Magpatingin kayo. I-blacklist siya sa buong industriya. President, kung malaman ng matanda na binablacklist mo si Miss G, magwawala na naman yan. Paano kung ganito na lang? Kunin mo siya bilang personal mong sekretarya, 24/7 na nasa tabi mo, para maiwasan na makipag-ugnayan pa siya sa matanda. 7. Talagang si Presidente Fu ang target mo. Hindi ka pa nga nag-uumpisang magtrabaho, nagmamadali ka na. Sa interview room pa lang, nagpapalambing ka na. Pero hindi mo alam, pinakaayaw ng presidente ang mga ganyang paraan. Kapag mas pinipilit mo siya, lalo lang siyang naiirita. Napakawalang hiya mo. Hoy, mga kapwa kong sawi, payo ko sa inyo. Kalimutan nyo na ang pag-asa sa presidente ninyo. Kanina lang, sa harapan ko mismo sinabi niya, bakla raw siya. G11. Naku, Wala ka ng takas ngayon. parang masyadong seryoso ang paligid. Kaya nagbibiro lang ako. Tinanggap ka na. Magsimula ka na agad sa trabaho. Dapat handa kang mag-duty 24 oras. Ako? Hindi ako nagkakamali, di ba? Yes. Mahal, bakit hindi mo na naman ako pinapansin? Mahal, sabihin ko sa'yo, may nakilala ako ngayon na matapang na babae. Nakakaloka talaga. Wala siyang kahit ikasampung bahagi ng lambot mo. Purong gawa sa kamay na Amerikano. Walang mga dagdag. Bago ang interview, nag-research ako ng malawak tungkol sa inyo. Ah, hindi pala siya isang magandang unan na walang kwenta. Mahal, sa oras ng trabaho, ang sekretarya ay hindi dapat naglalaro ng cellphone ng basta-basta at kakapasok mo pa lang. Wala ka namang impormasyon sa trabaho na kailangang sagutin, di ba? Paumanhin po, sir. Sa hinaharap, hindi na ako muling magkakamali. G11, pumunta ka kay Manager 1 kunin ang mga dokumentong kailangan ni Sir. Gagamitin sa meeting mamaya. Si, Manager 1, yung bagong dating, ang sekretarya ni Sir, ay yung tipo mong pinakagusto. May dumating na magandang babae sa kumpanya. Gusto mo akong papuntahin para paalisin sila. Tutulungan kita? Ano ang kapalit? Yung paggamit mo ng pera ng kumpanya, matatakpan ko para sa iyo. Siya, deal. G11, sa pagkakataong ito, patay ka na. Manager 1. Manager Van. Talagang ako ang tipo kong gusto. Dito sa kumpanya ito, ano ang balak mo? Mas nakaka-excite sa kumpanya. G11, nakikipag-flirt sa mga executive sa araw. Tingnan natin kung paano ka mananatili sa kumpanya. Narinig ko ang sigaw kanina, at hindi mabuksan ang pinto. Nag-aalala ako kay Ginoong Juan. Baka may nangyaring masama sa pagkapanik ko, tinawag ko na lang ang lahat. Buksan mo. Secretary G, anong ginagawa mo rito? Siguradong may ginagawa siyang kaduda-dudang bagay. Umalis ka dyan! Mas mabuti pang huwag kang pumasok. Umalis ka. Ginoong Juan! Ginoong Juan! Ginoong Fu.
Ang secretary mo, isang salita lang ang nasabi ko na hindi niya nagustuhan. Sinapak na ako agad. Tagapamahala naman ako. Ngayon, kailangan mong ipagtanggol ako. Kung ayaw mo na ng mukha mo, ipamigay mo na lang. Ikaw talaga. Ikaw ang nangharas sa akin. Mukhang hindi pa sapat ang paghampas sa iyo. Papatayin kita. Sapak. Ginoong Fu, tingnan ninyo. Suntok. Noong Fu. Ginoong Fu, tulungan ninyo ako. Presidente, tingnan ninyo. Harapan tayong lahat. Nangahas pa siyang manapak. Talagang wala na siyang pakundangan. Siya ang may masamang balak sa akin. At nagsisinungaling pa. Karapat dapat ka talagang mapalo. G11. Babawasan ang iyong sahod ng 20% sa buwang ito. Humingi ka agad ng paumanhin kay Ginoong Juan. Hihingi ako ng paumanhin. Siya talaga ang may kasalanan. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Mali ako. Paumanhin. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo? Kung ano lang ang kaya mo, nangahas ka pang makipag-away kay Ginoong Juan. Presidente, palagi namang hilig ni Ginoong Juan ang mangharas ng mga babaeng empleyado. Nabigyan ninyo ng maling parusa si Binibining G. Alam ko. Pero ngayon ay nasa kritikal na yugto ang investigasyon sa paggamit ni Juan Ning ng pondo ng kumpanya. Hindi tayo dapat magpaalarma. Yung babae, mahilig sa pera. Ibigay mo sa akin ang WeChat niya. Bibigyan ko siya ng dagdag na pera. Para na rin sa hirap niya. Ito, yung WeChat. Ito ang WeChat. Anong nakakatawang avatar? Hindi man lang kasing ganda ng avatar ng mahal ko. Kahit 1,000. Bakit hindi ako kinakausap ng mahal ko? Buong araw? Presidente, hindi mo ba balak makipagkita sa Miss Ching Cheng Xiangwan? Makipagkita? Hindi mo pwedeng mag-online relationship habang buhay. Dapat nga makipagkita. Hoy, mahal. Sabi ko sa'yo, ang aming amo ngayon, talagang hindi tao. Xiangwan, nagkamali ka ng tawag. Jiwanwan, sino ang tinatawag mong mahal? Sinabi ko sa'yo, sa trabaho, iwasan mo ang mga kalokohan mo. At magsalita ng masama tungkol sa amo, bawat sa sahod. Naku, nakalimutan kong ibalik sa personal account. Ang Fu Yuan Cheng, bakit pareho ng avatar ni Ah Cheng? Amo, anong kailangan mo? Babae ka. Kung gusto mong makipagkita sa isang babae online, ano ang magandang regalo ibigay? Presidente, nag-online relationship pa kayo? Hindi mo dapat tanong. Huwag mong tanong. Bumili ka ng regalo ngayon at dalhin mo. Ngayon, gabi na 10 p.m. Ngayon, gabi na 10 p.m. Presidente, saan ako bibili? Bukas na lang. Sinong bulag at malas ang nag-online relationship sa'yo? Online relationship. Aking. Paumanhin. Sobrang busy ako ngayon. Nakalimutan kong mag-reply. Mahal, magkita na tayo. Natatakot talaga ako sa pakiramdam na kapag hindi kita makontak, mawawala ka forever. See? Ang atseng ko mas mabuti kaysa sa maldito. Napakaalaga at napaka-gentle. Ang lugar, bakit familiar? Parehong address. Bakit ganito ang coincidence? Baka ang presidente ang online relationship ko? Mahal? Mahal. Imposible. Ang tulad niya, taong yelo at malupit. Paano niya masasabi yon? Imposible. Sir, narito ang regalo na gusto mo. Sabi ng tindero, iyakan ng babae kapag nakatanggap nito. G11. Napakapangit ng panlasa mo. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob maging sekretarya? Ikaw, mamaya, huwag mong ipahalata kay Heng ang pagiging tarantado mo. G11, tibayan ang loob. Kung hindi ka masaya, sir, bibili ulit ako. Hindi naaabot.
Malapit na siyang dumating. Nagpareserba ako sa Bayview Restaurant, Table 6. Ano? Sekretya? G? Pinabili kita ng regalo. Kailangan pa kitang ilibre? Hindi na kailangan. Bakit nandito ka pa? Sir, sakto. Kaibigan ko rin ang may imbitasyon sa akin dito. Dito rin sa restaurant na ito, Tablesis. President Fu. Hindi ba't napagkasunduan na walang ibang tao? Secretary G, anong ginagawa mo rito? Kaibigan ko rin ang nag-reserve dito. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Anong kalokohan yan? Mesa numero 6, ang pinakamagandang lugar. Siyempre para kay President Fu yan. Huwag na table 6. Buong restaurant ngayong gabi ay binook na ni President Fu. Huwag kang magulo. Lumabas ka na. Mahal, malapit ka na ba? Espesyal kong inihanda to para sa'yo. Ang tagal ko nang nag-aabang na makita ka. Ano bang nagyayari? Ito. Hindi ba si Fu Yuancheng ang nagpabili nito sa akin? Baka naman. Makinig ka muna sa akin. Hindi ako si Acheng. Apo ko siya. Ang hayop na Fu Yuancheng na to. Paano naging pareho ang profile picture niya kay A. Cheng? Itong lugar na to, bakit parang pamilyar? Parehong address. Paano nangyari to? Hindi pwede. Yung nobyo ko sa internet na isang taon na, napakabait at maalaga. Nobyo sa internet, paano pwedeng siya yung demonyong yon? Hello? Hello, A. Cheng? Nasaan ka? Ikaw, kaway-kaway ka lang. Mahal, nandito ka na ba? Lalabas ako para sunduin ka. Hindi. Huwag kang lalabas. Kaway-kaway ka lang. Sino bang makakaintindi? Nagkaroon ako ng online relationship. Tapos yung nakarelasyon ko pala online, ay amo ko pala. Nako, hindi naman siya talaga yun, no? Kaya pala ang taong gustong makita ng presidente ay siya pala. Sabi ko na nga ba, paano naman pwedeng mangyari sa mundo ang ganoong pagkakataon? Dr. Zhang, anong ginagawa mo rito? Mr. Fu, sumama ka na sa akin, bilisan mo. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa ospital. Bumalik ang dati niyang karamdaman. Nasa ospital siya ngayon at isinasagip. Ano? Sanggol, pasensya na, may urgent akong bagay ngayon. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Sige, okay lang. Asikasuhin mo muna yon. Nagkataon lang pala. Kinabahan ako. Sabi ko na nga ba, yung mabait at maalagang si A. Cheng, paano naman pwedeng maging itong mainitin ng ulo at malamig na demonyo? Huwag kayong mag-alala, Mr. Fu. Lumampas na po ang lolo sa kritikal na yugto. Magiging maayos na siya kapag nagising. Yuan Cheng. Lolo, Ginoo, iniisip na rin po talaga niya ang binata. Ang unang ginawa niya pagkagising ay tawagin kayo. Si G11 sa kumpanya. Ayos lang ba siya? Hindi mo ba siya inapi? halos mamatay ka na. Bakit iniisip mo pa rin ang babaeng ito? Papasok siya bilang babae ng aming pamilyang Fu. Siya ay Huwag ka nang umasa. Nabighani ng husto ang lolo sa babaeng iyon. Gusto pa nga niyang pakasalan siya. Presidente, ano ang plano ninyo? Paalisin mo siya sa Jiang Province at huwag nang makabalik.
Palayasin mo siya sa Jiang Province at huwag nang papabalikin. Naku. Ang aking apo na babae, mawawala na. Hindi pwede. Kailangan kong lihim na pumunta sa opisina. Wag po, Ginoo. Kung malaman ito ni Boss Fu, siguradong magagalit ng husto siya. Hindi pwede. Ang pagiging galit niya ba ang mas mahalaga? O ang aking apo na babae ang mas mahalaga? Talagang kailangan kong pumunta roon. Wag, kung ganyan ka lang pupunta. Una, sa ospital pa lang, punong-puno ng mga tauhan ni Boss Fu. Hindi ka makakalabas. Kahit makalabas ka man, pagdating mo pa lang sa opisina, malamang malaman na agad ni Boss Fu. Pasok. Magandang araw po, Ginoong Fu. Narito po ako para maglinis. May ideya na ako. Ginoong Wang, ito. Hindi pwede. Kailangan kong nasa opisina. Maghanap tayo ng mag-aasikaso. Kung may mangyaring problema, walang sino man sa atin ang makakasagot. Kumusta? Lina, Ito ang unang pagkakataon mula nang magtrabaho ako dito na pupunta si Ginoong Fu sa opisina. Kailangan kong maiwanan siya ng magandang impresyon. Basta't ako'y mapagkakatiwalaan ni Ginoong Fu, hindi na ako mag-aalala na hindi makapasok sa pamilya Fu sa hinaharap. Ang elevator na ito ay inilaan ko para sa mga mahahalagang tao. Ano ka ba? Umalis ka riyan! Ginoo, ayos lang po ba kayo? Mukhang epektibo ang pagbabalat kayo ko. Napakagaling. Ang manugang na babae ko ay hindi ako nakilala. Lolo, wag na natin siyang pansinin. Sa elevator na ito tayo sumakay. Tara na. Ito ay hindi rin pwede. Ano? Ang elevator na ito ay para rin sa mga mahahalagang tao? Baguhan ka pa lang dito sa kumpanya, kaya hindi mo pa alam ang mga patakaran dito, di ba? Ang mga janitor, sa hagdan lang dapat dumaan. Paano ko naman malalaman kung kailan nagpatupad ang kumpanya ng ganyang patakaran? Ngayon ko lang ipinatupad. Ito kasi ay mataas na klaseng opisina. Mga profesional ang mga pumapasok dito. Siya, isang mabahong janitor. Ang baho at amoy maasim. Kapag sumakay siya sa elevator, paano pa sasakay ang iba? Matanda na siya at napakainit ng panahon. Paaahirin mo siya sa hagdan? Kung ayaw niya, marami ang gustong pumalit sa kanya. Ikaw, Huwag masyadong mag-ingay. Kapag nalaman ng apo ko, magkakaproblema tayo. Nene, ayos lang. Aakyat na lang ako sa hagdan para na rin itong ehersisyo. sige, Lolo, sasamahan kita. Napakabait ng apo ko. Ang damit na ito mukhang mamahalin. Apo? Ano ang trabaho mo? Ang apo ko ang tumawag sa akin. Sabi niya, naghahanap siya ng magiging... Lolo, dumating na po kayo. Ang tagal ko na pong naghihintay. Sino ka? Ako po ang pinadala ng apo ninyo para sunduin kayo. Ganun ba? Magandang araw po, Direktor. Alam mo ba kung sino ang hinaharang mo? Simula ngayon, tinatanggal ka na. Ikaw naman. Ang apo kong si Chiangzi ay napaka-impluential pala. Narinig kong may nobya siya, pero hindi ko inakala na ang nobya niya ay mataas na opisyal dito. Mula ngayon, dito sa kumpanyang ito, wala nang makakapigil sa akin. Lolo, tara po rito. Oh, Lolo, itong elevator na ito, espesyal na nakareserba para sa inyo. apo, salamat ha. Lolo, salamat po sa pagtanggap sa akin, Lolo. Si Lolo Fu ay talagang kontento sa akin. Mukhang malapit na akong makapag-asawa sa presidente. Lolo, narito na ang elevator. Tara na po tayo. Si. Magandang araw po, Direktor. Magandang araw po, Director. Dito po lahat. Magandang araw po, Director. Apo, sa kumpanya ninyo, ang mga dalagang ito, Magandang araw po, Director. ang gaganda naman ng mga to. Siyempre, sila ang mukha ng kumpanya. Lolo, tara po rito. Espesyal po, naghanda ako ng Longjing tea para sa inyo. Dito po. Lolo, ayos lang po ba kayo? Kukuha ako ng tubig para sa inyo. Siya. Ang apo kong lalaki,
Magaling talaga ang panlasa. Lolo, ito po ay espesyal kong inihanda para sa inyo. De kalidad na Longjing tea. Galing po ito sa personal kong alay para sa inyo. Mabuti, mabuti, mabuti. Lolo, hindi po ito trabaho para sa inyo. Pero kung nandito ako at wala akong ginagawa, baka hindi maganda sa tingin ng presidente. Lagi kong naririnig na si Lolo Fu ay mahigpit sa detalye. Paano ko nakalimutan iyon? Wala ba kayong malasakit? Dali, pumunta rito. Dali, linisin ninyo ito. Ikaw, inuutusan mo ako. Ano pa? Bukod sa iyo dito, may iba pang tagalinis ba? Mukhang ang babaeng ito ay talagang ginagawa akong tagalinis. Gamit ang identidad na ito, siya sa atin ang kumpanya ng aking apo. Mabuti. At ikaw din, Secretary G, sumama ka rin dito maglinis ka. Ang kalihim ay para lamang sa presidente. Ano ka ba? Hinahayaan mong utusan siya. Mamaya ang presidente pupunta dito para makipagkita sa bisita. Malinis na kapaligiran. Siguraduhing masaya ang presidente. Sabihin mo, ito ba ay kasama sa trabaho ng kanyang kalihim? Sa loob ng saklaw ng trabaho? Ikaw, Lolo, matanda na po kayo, malaki ang kumpanya. Ikaw lang mag-isa. Hindi kakayanin ang katawan mo. Sakto, matutulungan kita. siya. Alam kong mabuti ang puso mo. Ikaw, Pasensya na nadulas ang paa ko. Sa tingin ko sinadya mo iyan. Sinadya ko talaga. Ano ang magagawa mo sa akin? Hindi ba gusto mong magpanggap? Kaya't hayaan kitang magpanggap ng husto. Para sa akin, maging seryoso ka, maglinis ng maayos. Manugang, sila may ginagawa. Ako, ano ang gagawin ko? Ang kumpanya ninyo? Hindi naman siguro ako tatanggalin? Lolo, kayo po ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Sino ang maglalakas loob na magtanggal sa inyo? Ano ba yung shareholder na yan? Halo, anong pulong? Nandito ako. May mahalagang bisita akong kasama. Manugang, mauna ka na at magtrabaho. Ako na lang mag-isa. Maglilibot-libot na lang ako dito sa kumpanya. Sige, Lolo. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Dito sa kumpanya, kayo ang pinakamataas. Huwag nyo nang pansinin ang mga taong di karapat-dapat. Ang galing ng apo ko. Nagawa pa niyang masunod ang ganito katalinong babae. Na-experience ko pa ang maging hari dito sa kumpanya. Anong ginagawa mo? Inipo lang kita, di ba? Nagpapakipot ka pa. Nakita mo yung babae kanina? Manugang ko yon. Pag nasiyahan ako sa'yo, papataasin ko ang posisyon mo sa tulong niya. Ano sa tingin mo? kung ayaw mong ipapalayas kita, ilagay mo sa maayos ang mga kamay mo. Tol, alam kong naiinggit ka lang. Halata naman ang inggit mo. Gets ko. Ang ibang lalaki, kailangan talagang nakabitin sa pader bago magpakabait. May mga lalaki ring tapat sa kanilang partner. Halimbawa, ang presidente ng kumpanya ninyo. Nabalitaan ko, siya ay huwaran ng pagiging tunay na lalaki. Siya? Siya, huwaran. Sa tingin ko, kulang siya sa bait. Ang mga apo ko, mahaba pa ang daang tatahakin nila sa pag-ibig. Ano yon? Anong nangyari? May manyakis sa chair. Manyakis? Sino? Totoo ba yan? Sa kumpanya?
Anong nangyari? Kanina lang, pumunta ako sa CR. Pagtingin ko sa baba, may nakita akong tao sa ilalim. Kinuhaan ako ng litrato. Director Lina, siguradong may nakuha siyang litrato. Kailangan mo akong tulungan kung hanapin niyo yung tao na yon. Nakita mo ba kung sino yon? Natakot ako ng husto, kaya hindi ako lumabas. Pero nung tumingin ako sa baba, nakita ko yung kamay niya. Lalaki, maraming kulubot, matanda na siguro. Siya yon. Ikaw na matanda, mukha kang matino. Ganito pala ang ginagawa mo. Anong pinagsasasabi niyo? Ikaw na matandang yan. Unang araw mo pa lang, ganyan ka nakabold. Tao, hulihin niyo siya. Bitawan niyo ako. Hindi ako yon. Walang batas-batas. Walang batas-batas. Sigurado ka ba? Kasama ko siya buong araw. Imposibleng siya yon. Siya ba? Alamin na lang natin. Ikaw? Ito, Ngayon, pwede mo na akong bitawan? ikaw na matandang yan. Ang bilis mong nag-delete ah. Akala mo wala na akong magagawa? Ginoong Fu, isang tagay para sa inyo. Ako rin. Presidente, may masama. Kakakuha lang ng balita. Yung matandang lolo, nakalabas na naman. Kalokohan yan. Kakagaling lang niya sa sakit. Saan na naman siya pumunta? Sa Fu Corporation, kanina sa CCTV, nakita ng mga tauhan ng kumpanya na akala nila manyakis ang lolo. Pinag-iinitan siya ngayon. Sa aking Fu Corporation, sino ang may ganang apihin ang lolo ko? Maghanda ng sasakyan. Uwi tayo ngayon din. Siya. Ginoong Fu. Itong matandang manyakis na, to, gapusin ninyo, ipulis. Ikaw. Wala kang ebidensya. Bakit mo siya huhulihin? Tsaka, hindi lang naman siya ang matanda dito sa kumpanya. Siya rin naman. Pwedeng siya rin ang may sala. Hindi ako. G11, alam mo ba kung sino siya? Itong maruming janitor? Hindi mo siya kasing level? Anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Para gawin niya ang ganitong nakakadiring bagay? Kung ginawa niya o hindi, tingnan mo ang cellphone niya. Malalaman mo. Baka naman talaga si Lolo Fu ang gumawa? Hindi pwede. Ang nangyari ngayon, kahit anong mangyari, kailangan ng masisisi. G11, ang lakas ng loob mo. Ang cellphone ng Lolo, punong-puno ng mga komersyal na sekreto. Hinihingi mo yan? Ano ba ang balak mo? Hinampas mo ang manugang ko? Akala mo ba janitor talaga ako? Magkakilala na pala sila dati pa? Bakit hindi ko nalaman? Kasal na pala si Secretary G? Ano? Apo sa babae? Ano ka, Lolo? Nagbibiro ka lang. Huwag kang magkunwari. Kaya pala kayo palang dalawa ay magkamag-anak. Kaya ngayon, naiintindihan ko na. Ang matanda, nagkukuha ng litrato ng patago. Ang bata naman, nagtatakipan kayo. Ikaw, wala kang ebidensya. Paninirang puri lang yan. Sa labas ng CR, may CCTV, di ba? Tingnan natin ang footage at malalaman na ang totoo. Apo sa babae, sagipin mo ako. Lolo, ikaw nga talaga? Paano mo nagawa? Nadala lang ako, hindi na ako uulit. Sagipin mo ako, pakiusap. Lolo, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ang nagkukuha ng litrato ng patago. Siya lang ang pwedeng gumawa noon. Ano, takot ka? Ang CCTV. Ang CCTV! Mga nasa antas ng tagapamahala pataas lamang ang pwedeng kumuha ng footage. Ang mga pinuno ng kumpanyang ito, nasa biyahe ang iba. May mga pagpupulong naman ang iba. Wala silang lahat dito. Di tatawag ako ng pulis. May karapatan naman siguro sila na kumuha ng footage, di ba? G11, gusto mo bang mag-ingay at tumawag ng pulis? Para saan ba? Ganito ka ba kagustong sirain ang reputasyon ng kumpanya? Ako, Kanina mo sinabi, ang antas ng tagapamahala pataas ay pwedeng kumuha ng footage. Kung ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, Siyempre pwede siya. kaya bilang pinakamalaking shareholder ng Fu Corporation, inaatasan kita na ilabas ang footage ng CCTV. Grupo Fu, hindi ba ang pinakamalaking shareholder? Si Ginoong Fu ba? Oo, ang ibig niyang sabihin siya ay si Ginoong Fu. Ikaw, matandang walang silbi? Sawa ka na ba sa buhay? Ikaw, isang maruming janitor? Naglakas loob kang magpanggap si Ginoong Fu ng Grupo Fu Tao? Ipakita mo ng mabuti, turuan mo siya ng leksyon, paalamin mo siya. Ang lakas ng Grupo Fu. Lina, huwag kang magpakalabis. Direktor Lina, ang matandang ito, ang edad, napakalaki na, sakaling may mangyari. Isang janitor lang.
kahit na may mangyari. Ano ang magagawa nila sa akin? Huwag kang mag-alala, suntukin. Ako ang sasagot. Kayo, kahit ang matanda, kayang saktan. Karapat dapat pa ba kayong maging tao? Kung gayon, una munang suntukin ang bata. Pagkatapos, suntukin ang matanda. Paalamin sila ang bunga ng pagsasabuatan. Ikaw, Walang batas at langit. Talagang walang batas at langit. Halika rito. Kunin mo. Fu Yuansheng. Ikaw, batang walang kwenta. Binibigyan kita ng 1 minuto. Agad na lumitaw sa harap ko. Sila ay naglakas loob. Saktan ang lolo ko. Ikaw, matandang walang kwenta. Medyo nakakairita pa. Ikaw, isang janitor. Akala mo ito ay makakaya? Magpatagal ng oras? Sasabihin ko sa'yo. Pangarap na walang katotohanan. ano ang ibig mong sabihin? Suntukin hanggang sa mamatay. Ikaw, Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. President. Ako. Resident sila nga ang dalawa. Naglakas loob pa silang magtulungan para sa masamang layunin. Kumuha ng mga litrato ng mga babae sa opisina nang hindi sila alam. At ipinaparatang ito sa Fu Lao Yezi. Ako mismo ang nagtuturo sa kanila para sa inyo, para sila'y maturuan. Sinasabi mo siya ang kumuha ng mga litrato nang hindi alam. Siya ang Fu Lao Yezi. Oo, President. Huwag kayong magalit. Talagang hindi ako papayagan na ang Fu Lao Yezi maparatang ng walang dahilan. Ang basurero na ito, talagang kailangan kong turuan siya ng husto. Tanga, paano naman magagawa ng lolo ko? Sandali, kung si Fu Yuansheng ay narito na, maaari na ba kunin ang footage ng CCTV? Ano ka ba? Naglakas loob kang tawagin. Ang pangalan ng president namin. Sabihin niyang, kunin. Kunin ang footage. President, hindi dapat kunin ang footage. Kailangan lang nating ibuhos ang kasalanan sa taong iyon at ayos na. Lina, talagang ikaw ang mabuting direktor ng kumpanya. Ginagawa ko lang ang pinakamabuti para sa inyo. President, nakuha na ang footage. Siya nga. Siya nga talaga. Anak, naging makapal ang mukha ko sa sandali. Iligtas mo ako. President, sa tingin ko lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Baka si Lolo ay nagpanik lang. Nagkamali lang ng CR na napasukan. nagkamali ng CR? Eh bakit kailangan pang mag-video pa? Hindi naman ba na video lang naman? Bigyan mo na lang ng bayad pinsala sa damdamin, ayos na yon. Ano ba? Ikaw, isang maliit na empleyado lang. Gusto mo pang makipag-away sa Fu Corporation? Kahit sino pa yan, kapag nagkamali, dapat parusahan. Magaling, Wanwan. Talagang tama ang napili ko. Lolo, nasa opisina tayo. Kung magpaparamdam ka ng pagmamahal, dapat sa tamang lugar. Lolo! Talaga? Ikaw nga talaga? Siya. Siya pala si Lolo Fu? Sino naman yon? Manugang, hindi mo ba alam? Ako ang bagong tagalinis dito sa kumpanya. Bakit hindi mo sinabi agad? Ito! Manugang, hindi mo naman tinanong. Sino ang tinatawag mong manugang? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mga tao, itapon niyo itong nakakasuklam na bagay sa labas. Opo. Manugang, President, pasensya na po. Lahat yun ay kasalanan ng matandang yon. Niloko niya ako. Akala ko kasi si Lolo Fu. Kaya ko siya ipinagtatanggol. President, hindi ko sinasadya na pag-initan si Lolo Fu. President. Paghatol batay sa estado sa buhay. Fu Yuansheng. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya. Ganito ba ang paraan ng pagsasanay mo sa iyong mga tauhan? Lolo Fu, pasensya na po. Ako po ay bulag at hindi nakakilala sa inyo. Sa loob ng 10 taon, masipag akong nagtatrabaho dito sa kumpanya. Nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap ako na kahabagan niyo ako. Lolo Fu. Yamang hinahamak mo ang mga tagalinis. Sige. Simula ngayon, mula sa pagiging direktor, ibaba ka bilang tagalinis. Ikaw mismo, subukan mong maranasan ang iba pang mga nangaapi gamit ang kapangyarihan. Lahat ay tanggalin. Hayop ka. Halika rito.
G11. Tiyak na alam mo nang maaga ang tunay na pagkatao ni Lolo Fu. Tapos na. Pinahamak mo ako ng ganito. Hindi kita palalampasin. Bakit ka naman nakatakas mula sa ospital at nandito ka? Ay naku, nakalimutan ko na dahil sa pag-aaway natin. Gago ka. Kailangan kong marinig mismo sa bibig mo na hindi mo siya kailanman itatanggal bilang sekretarya. Ano bang uri ng engkanto ang ibinigay niya sa'yo? Para makarating ka rito ng malayo, mula sa ospital, para lang sabihin ang isang bagay na ito? Sasabihin ko sa'yo, kung iniisip mong maging lola ko siya, huwag ka nang umasa. Hoy! Ano ba ang iniisip mo? Akala mo ba isang matandang manyakis ako? Siya ang napupusuan kong maging asawa ng apo ko. Lalong hindi pwede yan. May kasintahan na ako, si Xiangwan. Ha? Mukhang hindi pa alam nitong gago na si Wanwan ay si Ji Xiangwan. Ngayon, dahil hindi sila magkasundo, hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya. Kapag nagkaayos na ang relasyon nila, saka na lang. Kipo, ako, wala akong pakialam. Kapag nalaman kong tinanggal mo siya, ako magpapakamatay ako sa harap mo. Sige. Pangako ko sa'yo. Assistant Shu, ihatid mo si Lolo pa uwi. Huwag kang magbabago ng isip. Huwag kang magbabago ng isip. Itong si G11, talagang may kakayahan. Nagawa niyang personal na lumapit ang lolo ko para sa kanya. Pero kanina, ipinagtanggol niya si Lolo. Hayaan na muna siya ng ilang araw. Mahal, kumain ka na ba? Nitong mga nakaraang araw, ang daming problema sa kumpanya. Wala akong oras para makipagkita sa'yo. Mahal, pasensya na. Ang hirap talaga ng trabaho ng HN ko. Okay lang yun. Magkita na lang tayo pagkatapos ng trabaho. G11, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba na hindi pinapayagan ng kumpanya ang relasyon sa opisina? Ikaw, naglakas loob ka pang makipagrelasyon sa presidente? G11 nagkakasintahan sa presidente ng kumpanya. Naku, paano nangyari yun? Kung ganon, hindi ba siya ang asawa ng presidente? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Acheng sa amin ay kapareho lang ng profile picture ng presidente. At saka, may gusto akong tao. Huwag mo akong laging binabantayan kung may relasyon ba ako sa presidente. Hindi ko magugustuhan yung sumpungin at masungit na demonyong yon. G11. Sinabi ko na hindi pinapayagan ang mga empleyado na magchismisan tungkol sa amo. Ikaw, babawasan ang sahod. Bakit ba tuwing nagchichismis ako tungkol sa kanya, laging siya ang nakakarinig? Sumunod ka sa akin sa loob. Ang profile picture ng presidente ay espesyal na idinisenyo ng isang henyong pintor para sa kanya. Paano mayroong gumamit ng kapareho? Talaga palang siyang presidente. G11. Mukhang hindi ninyo alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Kung ganon, huwag mong sisihin ako kung bago pa malaman ng presidente ang tunay mong pagkatao, ay aalisin na kita. Sa loob ng kalahating oras, salaan mo ang mahahalagang datos sa loob ng file. Kahit isang segundo ang maantala, diretsyong sa HR ka na mag-report. Kalahating oras? Ikaw ba ang baliw o ako? Hindi ko kaya. Pwede ka nang umalis ngayon. Gagawin ko. President, hindi ba't noong nakaraang araw ay pinangako ninyo kay Lolo na hindi ninyo siya tatanggalin? Ang sabi ko lang, hindi ko siya tatanggalin. Pero kung siya mismo ang magbibitiw, wala na tayong magagawa. Secretary G, napakatuso talaga ng presidente. Bakit mo kasi inaway ang presidente ano? Assistant Shu, sabihin mo sa HR. Heto na. Eksaktong kalahating oras.
Sa negosyo, kailangang maghabol sa bawat segundo. Lumampas na ito sa takdang oras. Assistant Shu, bigyan mo siya ng pinakabagong kopya. Ipagpatuloy ang pagsasala. Presidente, alam kong mali ang magsalita ng masama tungkol sa'yo sa likod mo. Pero kung gusto mong maghiganti, sige, harapin mo ako. Gamitin mo man ang ganitong immature na paraan para pilitin akong umalis. Imposible. Ikaw, isang presidente na nasa tuktok, ay hindi kailanman malalaman kung gaano kahalaga ang trabahong ito para sa akin. Ang galing pala ni Secretary G. Halika, itong dokumentong ito, kailangan may mag-asikaso kay President Wang ng Hauhan Group. Sino ang pupunta? Ayoko. Si President Wang, mahilig sa alak at magagandang babae. Sa tuwing pupunta, hindi lang nahahalikan, kundi napapainom hanggang malasing. Tama, kahit patayin ako, hindi ako pupunta. Ilang beses na kaming napahamak. Tapos malaking kliyente pa ng kumpanya ang kausap, hindi ko kayang magkamali. Itong bruhang to, noong nakaraan, hinampas pa ako. Dumating na ang pagkakataon para maghiganti. G11. Pumunta ka sa Desheng Restaurant. Alagaan mong mabuti si G Wang. G1, may trabaho pa ako na iniutos ng presidente. Hindi pa tapos. Kung lalabas ako, kailangan kong sabihin sa presidente. Si G Wang naghihintay na sa loob ng restaurant. Kung dahil sa'yo at nahuli ka at naantala ang malaking proyekto ng kumpanya, sa tingin ko, wala ka ng karapatang manatili sa kumpanya. Tama, si Ji Wang, ayaw na ayaw niyang naghihintay. Gets ko na. Ji Wang, nagpadala kami ng isang napakagandang babae. Ito ay espesyal na inihanda ng aming kumpanya para sa inyo. Kayo na ang bahala. G11, sa pagkakataong ito, talagang papagbayarin kita ng husto. Ang Fushi Group, yung mga babaeng katrabaho doon, bawat isa sa kanila, ang ganda-ganda, parang hinulma sa tubig. Nakakita lang ako, kumikiliti na ang puso ko. Mga matatalino at listo ang mga yon. Sa likod nila, may Fushi Group na kumakandili. Mahirap silang makuha. Ngayong araw na ito, espesyal kung dinala ang isang lihim na sandata. Wangde, nababaliw ka na ba? Kung malaman ito ni Presidente Fu, walang duda, walang libingan ang kahihinatnan natin. Nakikita mo? Ito ay espesyal na inutos ng mga mataas na opisyal ng Fushi Group. Malay mo, ang babaeng ito ay si G1 ang nag-alay para paglaruan natin. Paumanhin. Ji Wang, nahuli po ako. Talagang napakaganda nga. Pasensya na, nalate ako. Tara. Upo. Late ka. Alam na ang batas. Inuman. Hindi, Ginoong Wang. May trabaho pa tayong kailangang tapusin. Hindi ba sinabi sa iyo ng amo mo? Ang uminom kasama ko ang trabaho mo ngayon. Kung ayaw mong inumin ang alak na ito, okay lang. Pero ang trabaho, wag na nating pag-usapan. Si Fu Yoncheng, gusto niya akong paalisin. Ang bagay na ito, hindi ko na pwedeng ipagsawalang bahala. Inom ako. Presidente, alam kong mali ang pagsasabi ko ng masama tungkol sa iyo. Pero kung gusto mong maghiganti, sige, ako ang targetin mo. Gamitin mo ang ganitong parang bata na paraan para paalisin ako. Imposible. Ikaw, isang presidenteng nasa tuktok, hindi mo kailanman mauunawaan kung gaano kahalaga sa akin ang trabahong ito. G11, pasok. G11, mula ngayon, ang mga hindi makatarungang trabaho, hindi ko na ipapagawa sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin. Presidente, Secretary G ay inatasan ni Ginoong Wan na sumalubong sa Ginoong Wang ng Hauhan Group. Secretary G, Ginoong Wang, bastos at manyakis ang lalaking iyon. Hindi ba't malinaw na ipinagbabawal ng kumpanya na huwag nang magpadala ng babaeng empleyado sa mga business dinner?
Pumunta ka agad sa Deshenglu. Opo. Ang sekretarya na ito. Ang ganda talaga niya. Huwag kang magmadali. Mamaya, dadalhin kita sa hotel. Pagkatapos, akin na kayo. Inyo na. Miss G, mukhang hindi mo kaya ang alak. Nakapag-check-in na ako ng kwarto. Ngayon, ihahatid kita. Magpahinga ka muna. Umalis ka. Ano bang inilagay ninyo sa alak? Ano ang inilagay? Siyempre, para sa iyo mamaya. Mas masigla. Kaunting bagay lang. Sasabihin ko sa inyo, ako ay mula sa Fushi Group. Huwag ninyong gawin ito. Ang Fushi Group ay mananagot sa inyo. Batang babae, kung hindi dahil sa kumpanya mo, nagpapahiwatig na gawin ito. Paano ako maglakas loob? Sa tingin ko, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ang Fushi Group ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Sa loob ng kalahating oras, ang mga dokumento sa loob, mga importanteng dokumento, lahat ay dapat i-filter. Kahit isang segundo ang maantala, pumunta ka sa HR. Sa negosyo, kailangan magmadali sa bawat segundo. Ang iyong ito ay lumipas na ang takdang oras. Assistant Shu, bigyan mo siya ng pinakabagong kopya. Ipagpatuloy ang pag-filter. Fu Yuancheng, para mapalayas mo ako. Talagang walang pinipiling paraan. Fu Yuancheng, hindi ka tao. Fu Yuancheng, hindi ka tao. Ang lakas ng boses mo, at siya ay napakalakas. Anong mawawala sa kanya? Umuwi ka. Saan ka pupunta? Miss Yi. Miss G, saan ka pupunta? Hinahayaan ka na. Ayaw mo pa. Pinipili kita. Isang karangalan para sa'yo. Sinaktan mo pa ako. Hinahamon mo pa akong saktan. Itong babae, walang utang na loob, kaya hindi na natin kailangang pumunta sa hotel. Dito na lang, mga kasama. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Lumayo kayong lahat. Kayo. Fuzong, anong nagdala sa'yo dito? Hinahamon mong galawin ang tao ko. Ayaw mo na bang mabuhay? G11, Fu Yuangheng. ayos ka lang ba? Bastos ka. Mga hipokrito. Masamang kapalaran ang sasapitin. 11. Assistant Shu, ipalabas ang balita. Fushi Group. Buong buo na ipagbawal ang Hauhan Group. Fuzong, wag! Fuzong, ipatawad mo kami! Alam namin ang mali namin. Ipatawad mo ako. Oo nga. Fuzong, Mahal? Ikaw ba ito? G11, gisingin mo ang sarili mo. Huwag mong gamitin ang alak bilang dahilan. Hayagan kang mangakit. Hindi naman ako lasing. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Anong susubukan? Yung amoy ng alak sa bibig ko, hindi naman ganoon kalakas, di ba? Fu. Sir Fu, hindi ko alam. Siya pala ang asawa ni Sir Fu. Kung alam ko lang kahit 10 tapang pa ang ibigay sa akin, hindi ko rin gagawin yon. Hindi siya ang asawa ko. Mahal. Ang ganda ng katawan mo. Ang sarap hawakan. G11, anong tinitingin-tingin nyo? Umalis na kayo. Assistant Chu, gapusin nyo sila at i-turn over sa mga kinauukulang ahensya. Gapusin at dalhin na. Dalhin na agad tong babaeng baliw para mag-sober up. President Secretary G. Biyi. Parang hindi lang lasing ito. Parang may pampatulog. Biyi. Kung ganun, itapon mo siya sa ospital. Ito naman. Wala ring magagawa sa ospital. Assistant Yu.
Ang gwapo mo pala. Hoy hoy, hindi. Ha, ito. Ay, hindi ito. Ha, ito. Mag-isip ka na agad ng paraan. Siya. President, may isang paraan. Ito yung kwarto na binuksan lang ni Sir Wang. Ang solusyon sa pampatulog ay... G11, bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Ang babaeng ito. Tingnan mo ng mabuti. Maganda naman pala. Kung hindi lang sana ganoon kasakit magsalita. Gusto mong tulungan kita? Hindi ba? Gusto ko. Huwag kang magsisisi. Secretary G, ang malamig na tubig ang pinakamabisang paraan para sa'yo. Dito ka na lang mag-isa at magpalamig ng ulo. Kapag kalmado ka na, saka ka lumabas. Fu Yuancheng, huwag kang umalis. G11, ikaw. Mukhang hindi sapat ang lamig ng tubig. Magbabad ka pa. Ang gamot na iyon tiyak na naipapasa sa pamamagitan ng amoy. Kung hindi, paano ako magkakaroon ng ganitong pagnanasang halikan siya? Hindi naman ako lasing. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Anong susubukan? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hinalikan ko ng puwersahan. Ang amo ko. Kung malinaw na ang isip mo, lumabas ka na. Pasensya na, Presidente. Nagdala ako ng abala sa'yo ngayon. Bakit wala kang suot? Basang-basa kasi ang damit ko. Yung puting damit, mas lalong kita kapag isinuot. Espe, katulong Shu. Kumuha ng damit para kay Kalihim G. Salamat, Presidente. Sa halip, magdala ka ng utak sa trabaho. May naglagay ng gamot sa'yo. Hindi mo ba alam? Hindi pa kita sinasabihan. Gusto mo akong tanggalin. Tanggalin mo ng prangka. Nag-utos sa kliyente, sa likod ko, tapos ikaw ang magiging bayani. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo, may nag-utos kay G, Wang nabigyan ka. Hindi ba ikaw? Kalihim G, sa paningin mo, gaano ba talaga kasama akong tao? Pareho lang tayo. Sa paningin mo, wala rin namang magandang tingin sa akin. Ikaw? Sige na, ang bagay na ito, bukas, siguradong malalaman ko kung sino ang may gawa. Bibigyan kita ng paliwanag. Sa kumpanya ko, hindi ko papayagan ang mga ganitong mapanlinlang na tao. Pasensya na po, Pangulo. Ngayon pa, nag-abala pa kayo. Ihatid ako pa uwi. Sa susunod, mag-ingat ka ng husto. Aw. Huwag kang mag-alala. Ang hirap na dinanas mo ngayon. Bukas, siguradong, ibabalik ko ng libu-libong beses sa kanya.
Naku! Ngayon paano ko? Kapag naaalala ko ang Pangulo, hindi ko mapigilang maalala ang eksenang ito. Ngumiti ba ang Pangulo? Pangulo, mula sa bibig ni G. Wang. Natukoy ng eksakto. Ang nag-utos sa kanya na bigyan si Secretary G ay si Lina. Umarap sa taong akin at gumamit pa ng ganitong maruming paraan. Asistong, ipaalam sa buong kumpanya, bukas may malaking bagay akong ia-anunsyo. Opo. May iba ka pa bang gustong sabihin? Kamakailan, kay Secretary G. Medyo iba ng rato ninyo. Dati, hindi ninyo ginagawa. Ipagtatanggol siya. Assistant Shu, kung wala kang ginagawa, pwede kitang bigyan ng dagdag na trabaho. Hindi po ako walang ginagawa, Pangulo. Mali po ako. Ano? Alam na ni Sir Fu. Si, alam ko na. Naku, tapos na. Bukas, ang presidente. Siguradong hindi ako palalampasin. Ano ang gagawin ko? Ang profile picture ng presidente. Gawa ito ng isang henyong pintor. Personal na ipinagawa para sa kanya. Paano may gumamit ng kapareho? Siya nga pala ang presidente. G11. Mukhang hindi ninyo alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa. G11, ikaw at ang presidente. Nagkakilala online. Kung aalis ako, hindi ka ba magiging asawa ng presidente? Bakit? Yung bago sa kumpanya, si Secretary G, ang boses parang kay Lina, ang pagkakatulad nito. Kanina ko lang natanggap ang tawag niya. Sa pagdinig ng boses, akala ko si Lina ang tumawag sa akin. Oo, maraming beses na. Muntik na hindi ko makilala. Oo nga. Lina, Ipinadala ko sa iyo ang social media account na iyon. Kung kukunin ito ng iligal, mahirap ba? Babayaran kita ng doble. Kailangan ko agad makuha ang account na ito. G11, maniwala ka ba? Bukas, ikaw ang aalis, hindi ako. G11, huwag mo nang isipin yon. Kung patuloy mong iisipin, magiging kasalanan mo kay Cheng. Oo nga pala, Cheng. Ayoko na. Nakalimutan ko ang sanggol. Kumusta, sanggol? Cheng, kanina, medyo abala ako. Kaya nakalimutan kong mag-reply sa'yo. Ah, okay lang. Abala rin ako kanina. Cheng, kung sakaling tayong dalawa, yung isa sa atin, ay hindi sinasadyang gumawa ng mali, sa tingin mo, ang relasyon natin ay magpapatuloy pa ba o magpapatuloy pa ba? Sanggol. Parang, may alam ka na ba? Ako, may isang bagay ako. Na, gustong aminin sa'yo. May gusto rin akong aminin sa'yo. Kanina ako Oy, Cheng, ay hinahalikan. Isang babaeng subordinate. Pero wag kang mag-alala. Ikaw lang ang nasa puso ko. hoy, anong gustong aminin mo sa akin? Ano ba yan? Hoy. Ang account ko, na-hack. Miss G, kailangan mong isumite ang mga datos na kaugnay ng account. Ang account ay mababawi sa loob ng 3 araw. Pwede pa bang mas mabilis? Ito na ang pinakamabilis na bilis. Si, 11. Okay ka lang ba? Ang nangyari kahapon kumalat na sa buong kumpanya. okay lang ako. Si Lina ay talagang napakasama. Pero paano siya naghihingalo na? Ay napakakalmado pa rin. G11 kagabi, nakaligtas ka sa isang sakuna. Swerte mo. Ngayon, hindi na ganoon kasimple. Lina, ikaw ngayon ay isang tagalinis. Anong kayabangan mo? Nag-utos na ang presidente na parusahan kang mabigat. Talaga bang mabigat na parusa o iba pa? Malalaman natin mamaya.
Naghihingalo na ay kayabangan pa rin. Baka naman ang presidente ay magbago ng isip. Ang bagay na ito bukas, tiyak na imbestigahan kung sino ang gumawa, bigyan ka ng paliwanag sa aking kumpanya. Hindi ko pinapayagan ang pag-iral ng mga taong ganyan. Naniniwala ako sa presidente, tiyak na seryosong haharapin ito. Presidente, ayon na sa iyong utos. Pagkatapos ng 5 minuto, magdaos ng pulong ng mga empleyado. Pero matagal nang nasa kumpanya si Lina, tanggalin siya, maaaring magkaroon ng masamang epekto. Ang tao ay kailangang ang kanilang ginawa magbayad ng halaga. G11, dahil lahat sa iyo kaya ako ginaganito ng presidente, napakalupit. Kung ganito na, huwag mo akong sisihing kunin ang iyong pagkatao. Acheng, magandang umaga po. Namimiss na kita. Mahal, magandang umaga. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Ako, presidente. Ito po'y espesyal kong inihandang kape para sa inyo. Subukan niyo po. Hindi na ako magiging presidente mo. Lina, mas mabuting ilagay mo ang isip mo sa tamang lugar. Iyon ang pinakamahalaga. Presidente, baka mayroon kang pagkakamali sa akin. Ito ang unang pagkakataon na sinabi mong namimiss mo ako. Ang saya-saya ko. Kung pagkakamali man o hindi, malalaman din natin ang katotohanan. Mahal, bakit ka umalis ng ganun? Presidente, pasensya na po. Si Acheng po sa bahay ang nagte-text sa akin. Nakaabala po ba? Isi-silent mode ko na po. Acheng. Ano ang username mo? Ching Cheng Shang Wan po. Assistant Xiu. Paano mangyayari yon? Ikaw si Xiangguan? Presidente, parang alam mo ang account na ito. Ako, ito ay akin pribadong account maliban sa aking pamilya. Wala akong idinagdag ibang kasamahan, lalo na kayo. Ako si Acheng. Acheng, ikaw ba talaga? Acheng, anong nangyari sa iyo? Alam mo na ako, hindi ka ba masaya? Ang Xiangguan na kilala ko, hindi gagawa ng pagsira sa kumpanya bagay ng babaeng katrabaho. Paano posible na siya? Lina, tatanungin kita sa huling beses. Ang account na ito ba talaga ay sa iyo? Alam mo ang kahihinatnan ng pagloloko sa akin. Acheng, anong sinasabi mo? Anong account ng iba? Nakalimutan mo na ba? Kahapon pumunta sa ospital para samahan ng lolo? Ako ng umaga inaaliw ka ang mga salitang iyon? At ilang araw na ang nakalipas tayo ay nag-away. Ako pa ay sa galit sinabihan kang, huwag mo akong guluhin. Buti na lang nung araw na iyon si G11 at ang presidente mga chat record sa loob ng 1 linggo ay halos nabasa ko na. Pero ikaw bakit gagawa ng pagsira bagay sa babaeng katrabaho sa kumpanya? Ang Xiangguan, nakilala ko. Hindi talaga posible gumawa ng ganitong bagay. Ako ay ilang araw na ang nakalipas ang Wang Zong sa kumpanya. Gusto niya akong abusuhin, hindi ako pumayag, kaya nagtampo siya, gusto niya akong paghigantihan. Kung hindi ka maniniwala, magre-resign na ako ngayon. Sanggol. Taumanhin. Gusto ko lang kumpirmahin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi talaga ako pahihintulutan ng sino man nasaktan ka. Acheng, ang bait mo sa akin. Yuan Cheng, hindi mo ba sinabi na may sasabihin ka ngayong araw? Simula ngayong araw, ibabalik ang posisyon ni Lina bilang direktor. Pero si Lina, sinadya niyang mapahamak si Ate Wanwan. Ang bagay na yan ay naimbestigahan na, hindi gawa ni Lina. Kung ipagpapatuloy ang pagkalat ng maling balita, mahigpit na parurusahan ng kumpanya. Cheng, gutom na ako. Dadalhin kita kumain.
Ang galing talaga ng mga pakana ni Lina. Nakapang-akit pa siya ng presidente. Ate Wanwan, tiyak na lalo kang pag-iinitan ni Lina. Tutugon ako sa anumang hamon. Handa ako sa lahat. Hindi ako takot sa kanya. Fu Yuancheng, talaga nga akong naniwala na ipaglalaban mo ang hustisya para sa akin. Hindi ka naman si Acheng. Pero bakit kaya nakikita kitang kasama ang ibang babae? Ang sakit-sakit sa puso ko. Ganito ba kabalisa ang presidente? Kahit sa opisina, ganito kabrasuhan. Mukhang ang pagiging asawa ng presidente ni Lina ay tuluyan ng matutuloy. Mula ngayon, hindi na dapat siyang galitin. G11, ang pait naman ito. Marunong ka ba magluto ng kape? Kape ito ng presidente. Amerikanong kape lang ang iniinom niya. Mukhang hindi ka bagay na maging personal na sekretarya ni Yuan Cheng. Kaya, ililipat kita sa Departamento ng Negosyo ng kumpanya. Para sa kumpanya, para mas marami kang gawaing pagod. Kailangan ng pahintulot ng presidente. G11, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Yuan Cheng sa hinaharap. Kung gusto mo pang manatiling malapit kay Yuan Cheng, gagawin mo ang lahat ng ipagagawa ko sa'yo. See? G11, isang araw na mananatili kang malapit kay Yuan Cheng, lalong tumataas ang tsansang mabuko ako. Kailangan kitang paalisin. Presidente, kayo, at si Sekretarya G ang pinakamalapit sa opisina. Normal lang na magselos si Direktor Lina. Pero ano? Ayon sa mga katrabaho, may nakakita ulit kay Direktor Lina na hindi maayos ang damit galing sa opisina ninyo. Ngayon, akala ng mga katrabaho, hindi kayo makapagpigil sa opisina at laging nagkakagulo. Pati mga kliyente, mga pampalakas na ng katawan ang regalo na. Kung hindi lang dahil alam niya kung sino talaga si Xiangwan at baka mapilitan siyang saktan si Xiangwan, hindi ako magbabadya sa pag-arte kasama niya. Nagmalaki pa siya. Kumusta na ang investigasyon na ipinagawa ko? Ang account na Ching Cheng Xiangwan ay hindi nakarehistro sa totoong pangalan. Hindi ko malaman kung sino, pero tiningnan ko ang IP address na ginamit. Madalas, galing sa network ng kumpanya natin. Tiyak na empleyado ito ng kumpanya. Kaya, imbestigahan natin isa-isa. Opo. Ma'am, Lina, ito ay gawa ng sikat na artist sa buong mundo. Obra ni Wan Lun. Ipinabili ito ng presidente ng malaking halaga sa isang auction. Ngayong gabi, sa piging, ito ang regalo para kay President Zhao. Ganoon ba? Ma'am, Lina. Si President Zhao ay aming pinakamahalagang kliyente. Ito, Tandaan, ang larawang ito, ngayong gabi, ipadala kay G11 na dalhin sa piging. Ang larawang ito, hindi namin ito binuksan, ni hindi namin ito hinawakan. Kung may mangyaring anuman, si G11 ang mananagot. si President Zhao, Masaya, masaya. Maligayang kaarawan. Tagay na! ang regalo ko para kay President Zhao para sa kanyang kaarawan? Oh, nang nagmamadali akong pumunta, masyadong nagmamadali. Hindi ko sinasadyang nakalimutan. Pero ngayon, pinapunta ko na ang tao para kunin sa safety deposit box. Malapit na itong darating. Sino ang nagbigay? Ay, narito na. President Zhao, ang aming Fushi Group ang inihanda para sa inyo na regalo para sa inyong kaarawan. Narito na. Ang ibinigay sa akin ni President Fu. Then, iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Lumapit kayong lahat. Tingnan ninyo ang ibinigay sa akin ni President Fu na regalo para sa aking kaarawan. Hindi naman kailangang maging palabas ito. Gawa ni Wan Lun ito. Gusto ng lahat na masilayan ito. Yuan Cheng. Secretary G, buksan mo ang painting para makita ng lahat. G11, sa pagkakataong ito, kahit si Yuan Cheng ay hindi ka maililigtas. Ay nako. Tingnan mo ang ganda ng pagkakagawa. Halatang gawa ni Wan Lun ito. Si Sir Fu nga talaga. Malaking bagay ito. Nakuha pa niya. Ang gawa ni Master Wan. Oo nga. Sa buong buhay ko, maswerte akong makita ang gawa ni Master Wan. Walang pagsisisi, kahit mamatay. Ito. Ano ba to? Ano nangyari? Hoy! Sino ang may lakas ng loob? Hanggang sa siraan ang gawa ni Master Wan. Wan, ikaw? Nagkakamali ka ba?
Akala mo ba akin to? Kaya sinadya mong sirain? Sa trabaho, palagi kang nagta-target sa akin. Hindi ko naman pinansin. Pero ang painting na ito ay para kay Sir Zhao bilang regalo. Hindi ako. Mula sa kumpanya, kinuha ko ito at dinala dito. Hindi ko binuksan. Huwag kang magkunwari. Ang painting na ito, mula nang ma-deliver hanggang sa ma-check at ilagay sa safe. Ikaw lang ang humawak. Secretary G, kung aminin mo lang ang pagkakamali mo, kami hindi ka namin pipilitin. Hindi pipilitin? Ano ka ba? Ang gawa ni Wan Lun na ito, dahil lang sa sarili mong kagustuhan, sinisira mo lang? Tama. Sir Gu, ang maliit na empleyadong ito ay may ganitong lakas ng loob? Kung hindi mo ito aayusin ngayon, paano kami magkakaroon ng tiwala na makipag-usap sa iyo para sa collaboration? Ngayon, ang mga batang babae talagang magaling magkunwari. President, talagang hindi ako. Alam kong palagi kang hindi nagtitiwala sa akin, pero ngayon, talagang hindi ako ang gumawa. Sienna? Ang bagay na ito ang Fushi ang mag-iimbestiga. Sir Fu, masyado ka pang bata. Ang ganitong nagpapaka-inosente batang babaeng nagpapakatanga ang pinakamagandang mandaya. Dahil ibinigay mo ang painting sa akin, may karapatan akong parusahan siya. Sa tingin ko, huwag ka nang magtrabaho sa Fushi. Hindi! Sa buong probinsyang ito, ikaw ay isang cancer. Ako bilang kinatawan ng buong Jiaoxi, ipagbabawal siya. Ipagbabawal. Sir Zhao? Hindi naman ganoon. Tama po, Sir Zhao. Basta si Secretary G ay aminin ang pagkakamali at magbayad ng danyos, wala namang kailangang ipagpilitan pa sa kanya. G11. Aminin mo. Presidente, hindi po talaga ako ang may gawa noon. G11, alam kong matigas ang ulo mo. Nakakapagtaka naman. Ikaw lang ang humawak sa painting. Kung hindi ikaw, ako ba? Akala mo ba pag nagpanggap kang inosente, makakalusot ka? Panaginip lang yan? Ayaw mong aminin, no? Mukhang ikaw ay hindi titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Huwag mong sisihin kung magiging malupit ako. Ako na ang mauuna. Ang aking kumpanya. Ang Zaos. Sir Zhao? Ang empleyado ko, ako ang bahala. G11. Sadyang sinira mo ang property ng Fu Corporation. Ikaw ay opisyal ng tinanggal. Dalhin mo ang sinira mong painting at umalis ka na rito. Yuan Cheng, hindi kaya masyadong mabait tayo sa kanya? Bago ako magdesisyon, kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sige na, maganda na rin na napalayas natin si G11. Sapat na yon. Lumakas ka na, Secretary G. Sige na, wag nating sirain ang saya ng lahat. Tuloy ang inuman. Inom. Secretary G, ginawa ito ng presidente para protektahan ka. Ang mga taong narito, sino ba sa kanila ang hindi makapangyarihang tao sa Jiang Province? Kayang-kaya nilang durugin ka parang langgam lang. Naiintindihan ko. Asistong, Xiu. Pakiusap, tulungan mo ako. Ipabatid mo sa presidente na ako mismo ang magpapatunay ng aking inosensya. Kumusta, Kuya Shu? May kailangan akong ipatulong sa'yo. Kailangan kong magpa-fingerprint analysis. Kailangan kumuha ng fingerprint ng ibang tao, di ba? Sige. Yuan Cheng, mula nang magkakilala tayo, hindi pa tayo nakakapag-bonding ng maayos sa pagkain. Busy lang ako kamakailan. Yuan Cheng, pangako mo sa'kin na ang buong gabi ngayon ay para sa'kin. Ha? Si, Ngayong gabi, kailangan kong maging tunay na Mrs. Fu. Yuan Cheng, ikaw ang laging nagpapadistansya sa akin. Hindi na ako makapaghintay pa. Yuan Cheng.
Parang pamilyar yung itsura ng likod ng taong tua. Parang lasing na ako. Xiangguan. Noong nag-uusap tayo dati, naalala kong sinabi mo na malakas ka uminom at hindi ka nalalasing. Hindi ba tang totoo? Hindi ang alak ang nakakalasing kundi ang sarili? Yuan Cheng, mabilis ka? Inumin mo na to. Magandang gabi po, handa na po ang order ninyo. G11. Akala mo ba dahil nagbihis ka ng ganyan, hindi na kita makikilala? Ano na naman ba ang ginagawa mo? Sa ibabaw ng baso, may fingerprint yan sigurado. Ano ba nangyayari sa restaurant mo? Ang bagal-bagalan pa New View. Pasensya na po ma'am, nandito na po yung order nyo. Sana'y masiyahan po kayo. Bulag ka ba? Gown ko to, ha? Pasensya na po ma'am. Sobrang pasensya na po talaga. Anong silbi ng patawad mo? Sinira mo ang magandang mood ko. Konting talsik lang yan. Pumunta ka lang sa CR at linisin mo yan. Okay na yan. Yuan Cheng? Sige, hintayin mo ako. Babalik agad ako. Ginoo, marumi po yung baso nyo. Kukuha po ako ng bago sa baba. G11. Anong ginagawa mo dito? Tinanggal mo ako sa trabaho. Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho para mabuhay. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo? Ebidensya ko. Sa private room na to, palitan mo yung waiter. President, alam ko si Lina ang minamahal mo. Pinoprotektahan mo siya, hindi ako. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang na sa sarili kong paraan ay mabawi ang aking dignidad. Hindi naman masama yon, di ba? Yung sikat na painting, sino ba talaga ang sumira? Malalaman natin ang resulta sa ilang araw. May kailangan pa akong asikasuhin sa kusina. Mauna na ako. Ang tigas ng ulo niya. Kamukha talaga ni Xiangwan. Assistant Shu, kanina nag-CR ako, nakita ko, nagkaroon ako. Pwede mo ba bumili ka para sa akin? Asistante Shu, pasensya na sa abala. Sige, Miss Lina. Sandali lang. Yuan Cheng, ang daya mo naman. 3 baso na ang nainom ko. Ikaw, wala ka pang ni isang lagok. May trabaho pa ako sa kumpanya. Ikaw na lang dyan. Yuan Cheng, Itong babaeng si Lina, ginamit niya ulit ang dating teknik niya. Yuan Cheng, ayos ka lang ba? Assistant Xiu, Yuan Cheng, wala si Assistant Shu ngayon. Lumabas siya para bumili ng kailangan ko. Ngayong gabi, samahan mo naman ako. Pakiusap? nasaan ang cellphone ko? Yuan Cheng, nalobat at naka-off ang phone mo. Sinabihan ko na ang opisina. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, walang magiging problema. Walang makakaabala sa atin. Planado na niya ang lahat. Ang sakit. Kung magpapatuloy ito, hindi ko na makokontrol. Yung sikat na painting. Sino ba talaga ang sumira? Malalaman natin ang resulta sa ilang araw. May mga kailangan pang asikasuhin sa kusina. Mauna na ako. Oo, nandito pa si G11. Lina. Ito ang unang pagkakataon natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Kunin mo ang damit ko. Pumunta tayo sa hotel. Yuan Cheng, pumayag ka na. Yuan Cheng, Van Van. Van Van. Wan Wan.
1-1. Out ka na. Sabay tayong kumain ng midnight snack. Paumanhin po, manager. Maaga kasi namatay ang asawa ko. Pag-uwi ko galing trabaho, kailangan kong buhayin ang 2 anak ko. Anak? Sige, hindi na lang. Kapag nasa labas ka, ikaw ang gumagawa ng imahe mo sa iba. Yung pagiging byuda na may 2 anak, sobrang epektibo pala. 1-1. Hindi mo talaga makikita na nagkaanak ka ng 2. Kahit may 2 anak ka na, kailangan mo pa ring isipin ang kinabukasan mo. Humanap ka ulit ng mapapangasawa. Hindi na. Traditional kasi akong tao. Sa buong buhay ko, isang tao lang ang pipiliin ko. G11. Ikaw? Ano? Nahanap kita sa wakas. Ikaw. Wow. Fu Yuancheng. Anong kalokohan yan? Ito, may mali dito. Parang siya ay droga ang pinainom sa kanya. Fu Yuancheng. Fu Yuancheng, ang kasintahan mo ay nasa hotel. Tatawagin ko siya. Babae. Kasintahan? Wag mo siyang sabihan. G11, noon, ako ang sumagip sa'yo. Ngayon, hindi ka pwedeng magwalang bahala. Alam ko ngayon ay sabik na sabik ka. Pero kailangan mo munang hindi maging sabik. Kung may problema, pag-uusapan natin sa bahay. Pakisabi sa tagapamahala, naliliban ako. Ang byuda? At ang may asawa? Naku, ang laki ng chismis. Tinatanong ko ang address mo. Ayaw mo namang sabihin, kaya dinala na lang kita sa bahay ko. Akala ko ba katawan ni Fu Yuancheng ay medyo maganda? Ganitong benepisyo, paano ko pwedeng sarilinin lang? Bago nangyari ito, pinahirapan mo ako ng sobra. Unang larawan ka ng kaunti, hindi naman labis yon. Ano? Fu Yuancheng, hayop ka. Ang lakas mo naman. Sanggol. Kanina, muntik na akong madungisan ng masamang babae. Zongcai, naglalambing pala ang Zongkai. Naglalambing pala siya. Fu Yuancheng, nagkakamali ka ba ng tao? Ako si Lina. Gising-gising ka naman. G11. Tang, amo. Fu Yuancheng, may gusto na akong tao. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala. G11. Hindi ako katulad mo. Hindi ako mawawalan ng kontrol sa sarili ko. Pero ngayon, hindi na ako makalakad. Kailangan kong magpahinga sa bahay mo. Matulog ka na. Hindi kita gagalawin. G11. Huwag kang kikilos. Mataas ang kontrol ko, pero hindi ko kayang tiisin ang paglalambing mo. Pero ang sakit talaga. CR lang muna. Ang lalaking ito, ang maginoo pala. Ano ba naman ang serbisyo ng restaurant ninyo? Nawala ang isang buhay na tao. Binibini, huwag kang mag-alala. Malapit na. Tagapamahala alam ko. Si Zongfu, dinala ng aming serbidora na si G11. Sino? Si G11? Wanwan. Si Wanwan na naman. Mukhang pagpapalayas sa'yo hindi pa sapat. Kailangan kang alisin. Wanwan, gising ka na. Tara na, kain tayo ng almusal. Hindi naman ako nanaginip. Ano ba to? Ang lambot naman.
Baka naman yung herbal medicine kahapon ang siyang nakasira ng utak ko. Wan. Umupo ka. Sir, tawagin mo na lang ako sa buong pangalan ko. Eto, bigla mo akong tinawag na 11. Mas nakakatakot pa kaysa buong pangalan. Sir, huwag kayong mag-alala. Yung mga litrato ko kahapon, bura na lahat. Hindi ko yan ilalabas. Huwag mo na kong tingnan ng ganyan. Natatakot na talaga ako. Itago mo na lang. Wala akong problema. Huwag na. Hello? Ms. G, yung 2 fingerprint sample na ipinatingin mo, may resulta na. Libre ka ba ngayon? Puntahan mo na lang. Talaga? Bigyan mo ako ng address. Pupunta ako agad. Ako, ginawa ko na. Sinunod ko na ang utos mo, tinawag ko na siya. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Huwag kang magmadali. Pagdating niya, pakakawalan kita. Banban. Kapal ng mukha mong makipag-agawan sa akin ng lalaki. Patay ka! Sir po, may iba pa akong aasikasuhin. Mauna na ako. Kain ka ng mabuti. Ginawa ko yan buong umaga. Salamat po sa inyong paghihirap, sir. Paalam. Sinabi niya sa akin na naghirap ako, nag-aalala siya sa akin. Sir po, kung alam mo na pala, na si Miss G.I., si Ching Cheng Xiangwan. Bakit hindi mo siya kinikilala? Hindi ko kaya. Napakasama ko sa kanya noon. Paano kung ayaw niya sa akin? Ede, paano si Lina? Huwag mo nang patuluyin. Opo. Bakit? Bakit sa ganito kalayong lugar kami nagkita? Monsieur, Nako, Ano pang hinihintay mo? Habulin mo! Tumigil ka. huwag kang tumakbo. 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 Ang galing mong tumakbo. Lina, ano ba talaga? Ano ba talaga ang ginawa ko sa'yo? Lahat ng paraan ginagawa mo para ako'y pag-initan. G11. Ang pag-iral mo pa lang ay kasalanan na. Sa ilang na lugar na ito, kung may gustong gawin, walang makakaalam. Ano man ang gusto ninyo, gawin ninyo. Basta siguraduhin ninyong malinis ang trabaho. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag kayong lumapit. Huwag ninyo akong hawakan. Ano ang ginagawa ninyo? G11. Ngayon, dito ka mawawala nang walang anumang ingay. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Huwag ninyo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. 1-1. Ako ito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Yuan Cheng, ikaw, paano ka na pa dito? Lina, kilalang kilala kita. Matagal ko nang nilagyan ng tracker ang cellphone niya. Yuan Cheng, huwag kang mag-misinterpret. Ang dalawang ito ay pinapunta ni G11. Ako, Lina, hindi ko inakalang ganito nakalakas ang loob mo. Mukhang hindi na kita mapapatawad. Yuan Cheng, hindi ganyan. Pakinggan mo muna ako. Hindi ito ang nakikita mo. Huwag mo akong tawaging Yuan Cheng. Huwag mong isipin na sa pagkuha mo lang ng account, maniniwala na ako na ikaw nga si Xiangwan. Ikaw ba ang tanga? O ako? Ikaw, alam mo na pala. Hindi. Imposible. Mangahas kang galawin ng tao ko. Assistant Shu, ipakita mo sa kanila ang kahihinatnan. Opo. Boss Fu, kami rin ay pinag-utos lang ni Lina. Wala kaming kinalaman dyan. Oo, hindi namin alam na ang babaeng ito ay mahalaga sa iyo. Kung hindi,
paano kami maglalakas loob? G11, ang hindi ko makamit, hindi mo rin karapat-dapat. Ingat! Yuan Cheng? 1-1? Okay lang ako. Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng? Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. G11, anong karapatan mo para ipagtanggol ka ng presidente ng ganito? Fu Yuan Cheng? Fu Yuan Cheng. Huwag kang magkaroon ng anumang mangyari. Fu Yuan Cheng. Presidente, Fu Yuan Cheng. Bilisan mo, dumating na. Miss G, bilang assistant ng presidente, kailangan kong samahan siya. Kailangan mong kumalma. Hindi pwede. Papasok na ako ngayon. Ito. Kumusta? Nagmamalasakit ba siya sa akin? Nasa labas si Miss G, halos mamatay sa takot. Boss, naiintindihan ko ang pagiging bayani para sa maganda, pero itong pagpapanggap na himatayin mo, medyo clumsy ang pagkakaganap. Noong una, sobrang harsh ako sa kanya. Natatakot din ako na baka malaman niya na ako si Acheng at hindi niya matanggap, kaya gusto kong subukan muna kung talagang ayaw niya sa akin sa totoong buhay bago ako magsabi ng totoo. Ito ba ang taong ito na laging nag-aalala at nagdududa? Ang presidente na kilala kong decisive at walang awa? Lolo, paumanhin po. Iniligtas po ako ng presidente, kaya ganito ang nangyari sa kanya. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Kahit ano. Ang pamilya namin, Fu, ay hindi mga taong walang puso. Basta't alagaan mo lang itong batang to hanggang sa gumaling siya. Sige po, dapat ko rin namang gawin ito. Hoy, oras na para uminom ng gamot. Ikaw, kumuha ka ng mainit na tubig. Si. Batang to, nagpapanggap ka pa rin? Dahan-dahan lang, Lolo. Lolo, paano mo nalaman na nagpapanggap lang ako? Ikaw ay pinalaki ko sa ilalim ng pamalo. Yung babaeng iyon, gaano ba kalakas yon? Kumpara sa lakas ko noong binubugbog kita noon. Itong maliit na sugat na ito, hindi dapat nagpapanggap kang naghihingalo. Ngayon, nadadamay pa ang matandang tulad ko sa pagsisinungaling mo. Noon pa, kung hindi dahil sa'yo, na alam mo nang siya si Xiang Wan at nakipagkita ka ng patago, kaya ako nagkamali at pinag-initan siya. Hindi sana ako ngayon ay takot na aminin. Aray. Masakit ang puso ng lolo mo. Magpapahinga muna ako. Hala, gising na po kayo, Presidente. Kung ganito, ayos na po ba kayo? Aray, ang sakit ng ulo ko. Ganito kaya? Gumaan ba ng kaunti? Mas mabuti na. Aray, Ang tuso talaga ng presidente. Halika, sir. Ingat. Ay, sir, ang nasugatan mo ay ang utak. Hindi naman ang binti, ikaw na ang maglakad, ng maayos. Ang peligroso naman ito. Oo, sir. Ikaw na ang umakyat ng dahan-dahan. Handa na ang gamot. Kukunin ko ang gamot mo. Assistant Shu bawasan ng kalahating buwan ang sahod. Pero kanina sinabi ko kay Miss G ang villa ngayong gabi. Walang bakanting kwarto. Siya ay kailangan sa iisang kwarto mo mag-alaga ng malapit. Dagdagan ng isang buwang sahod. Ang lalaking umiibig. Ang daling kontrolin. Kumusta? MS, G ba ito? Ang hinaing mo 3 araw na ang nakalipas. Account ng Ching Cheng Xiangwen, na-recover na. Salamat. Cheng, parang ako sa totoong buhay ay nagkagusto ibang tao. Wanwan. Bakit hindi ka pumasok? Sir, uminom ka ng gamot. Cheng, magkita tayo sa lalong madaling panahon. Hindi na ako makapaghintay pa. Sir, Wanwan.
Kung malaman mong ako iyon, masaya ka ba o malungkot? Nandito ka na ba, Cheng? Nasa mesa 6 ako. Mahal, nandito na ako. Fu Yuancheng. Anong ginagawa mo rito? Hindi. Dati lang siyang amo ko. Ano bang kinakabahan ako? Para makilala ang karelasyon ko sa online. Naka-reserve din ako sa mesa 6. Akala ko ba may asawa na siya? Sa itsura niya, mukhang mahal na mahal niya ang asawa niya. Di, ipagpapalit ko na lang sa'yo ang upuan ko. Maghahanap ako ng ibang lugar. Cheng, nagpalit na ako ng lugar. Nasa mesa 4 na ako ngayon. Nagkataon lang, nagpalit siya ng lugar papunta sa mesa 7. Ha? Swerte naman. Di, babalik na lang ako. G11. Ang tanga-tanga mo talaga. Pinag-iisipan ko nga kung bakit kita nagustuhan. Ako si Cheng. Cheng. Ikaw si Cheng? Sa totoong buhay at sa pagkakakilala ko sa'yo online. Pero, totoo ako. Ang karelasyon ko sa online, ang aking kapareha, talaga palang amo kong malupit. Ang, presidente, nagmamadali kasi akong lumabas. Nakalimutan ko ang susi. Uuwi muna ako. Presidente, mag-isip ka ng mabuti. May risk talaga ang online dating. Nagkita kayo at nagkahiwalay, inaasahan naman yun. Tumahimik ka. Umanap ka ng eksperto sa relasyon. Yung kapareha ko. Hindi ko nahahayaang mawala pa. Ang pagligaw sa babae, madali lang talaga. Tandaan mo ang 3 salita, kapangyarihan ng pera. Ang nakita ng babae, bilhin mo. Ang nahawakan ng babae, bilhin mo. Ang tindahang pinuntahan ng babae, bilhin mo lahat. Kapag masaya ang babae, bumili ka. Kapag malungkot ang babae, lalo kang dapat bumili. Basta tandaan mo, bili lang ng bili. Nakuha mo na ba? Napakadali. Ganun lang kasimple? Nasaan na si Wanwan ngayon? Nasa mall po, nag-shopping. Panahon na para subukan ang mga natutunan ko sa mga nakaraang araw. Si Fu Yuancheng pala si Cheng. Pag naaalala ko na ako, at ang amo ko ay nakapagpalitan ng napakaraming malalanding usapan, gusto ko na lang mamatay sa hiya. Insomnia ako nitong mga nakaraang araw. Nagkaka-hallucination na ako. Bakit nandito siya? Anak, Fu Yuancheng, huwag mo akong tawaging ganyan. Medyo hindi pa ako masanay. anak. Yung mga damit na hinawakan ng bata kanina, ipakete mo lahat. Opo. Lahat? Hindi. Wag na. Yung mga damit dito sa tindahang ito hindi ko gaanong gusto. Ako, gusto ko pa tumingin sa kabila. Gets ko na. Pagkatapos i-package ang mga ito, yung nasa kabilang tindahan, ipakete mo rin lahat. Opo. Fu Yuancheng, nababaliw ka na ba? Kapag masaya ang misis, bumili. Kapag hindi masaya ang misis, lalo kang dapat bumili. Kung ganun, lahat ng damit sa buong palapag na ito, kukunin ko na lahat. Opo. Bilhin mo lahat ng alahas dito. Oo. Naintindihan ko, mahal. Kunin mo ang mga sapatos sa tindahang ito. Ibalot mo lahat. Fu Yuancheng, salata mo. Ano ba ang laman yan? Gusto ko lang pasayahin ka, mahal. Huwag mo akong sundan. Pupunta ako sa CR. Hihintayin kita. Amo, parang mas galit na ang misis. Mahal, nasa labas ako, may inaasikaso. Babalik ako mamaya. Wanwan? Ikaw talaga. Senior, ang swerte naman. Ang tagal na nating hindi nagkita. Pumasok ka sa side door na ito. Ito ang aking tindahan. Pasok at umupo tayo. Ang ganda. Sakto, gusto kong iwasan ang mga nakakainis na ito. Tara na. Wanwan, alin ang nagustuhan mo? Ibigay ko sa'yo. Wag. Nandito ka na. Huwag ka nang magkunwari. Alin ang gusto mo? Sabihin mo na.
Bito, kahit alin sa mga to ay katumbas ng 3 buwan mong sahod. Alam mo naman noong kolehiyo, tagong-tago ako sa'yo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Kung tama ang narinig ko kanina, dapat ikaw, senior, ay kasal na, di ba? Ano naman kung may asawa ako? Alin sa mga mayayamang lalaki ang sa labas ay walang iba? Itong maliit na bato ay nagkakahalaga ng 8,000. Kapalit ng isang gabi mo. Ano sa tingin mo? Hindi ako interesado. Ikaw, Kunin mo yung 8,000 yan at ipatingin mo ang utak mo. Tingnan mo kung sa mga nakaraang taon, tumaba ka lang ba? Nang tumaba at nakalimutang paunlarin ang maliit mong utak? G11, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Nakasuot ka lang ng mumurahing damit, nagmamalinis ka pa sa harap ko. Ngayon, kung hindi mo ako susundin at hanapin ang hiyas, o kaya, Bitawan mo ako! magpalipas ka ng isang gabi sa akin para mabayaran ang utang. Nakakadiri ka talaga. Hinampas mo ako? Humarap ka sa asawa ko, Assistant Shu, wasakin mo ang tindahang ito. Presidente, ayon sa eksperto sa relasyon, kung magpakita ka ng kalupitan sa harap ng iyong asawa, bababa ang tingin niya sa'yo. Ang asawa ko ang aking hangganan. Sinabi kong wasakin, wasakin. Ngayon, maliit na babala lang ito sa'yo. Kung may susunod pa, hindi tindahan ang sisirain. Wasakin ninyo. Sanggol, kanina, nakita kong hahampasin ka niya. Nasobrahan ako, hindi ko napigilan. Hindi mo naman talaga babaan ang tingin sa akin, di ba? Siyempre hindi. Kanina, ang aking si Cheng ay napakagwapo. Sanggol, tinanggap mo na rin ako sa wakas. Unang araw mo ngayon sa trabaho. Siguraduhin gawin ng maayos ang iyong mga tungkulin. Si, Amo. Bilis-bilisan nyo. Magpupulong na si Amo Tigil. Amo Tigil? Ang kakaibang tawag yon. Sa kumpanya natin, may apelidong Pause, ba? Palayaw yan ng ating presidente. Malalaman mo kung bakit. Malalaman mo kung bakit. Sige. Ito, ang lahat ng pakikipagtulungan natin sa Wangs. Maaaring magbigay ang lahat ng inyong mga opinyon. Itigil muna ang pagpupulong. Oras na para uminom ng tubig ng misis ko. Tatawagan ko siya para paalalahanan. Kumusta, mahal? Mainit ang panahon ngayon. Tandaan mong uminom ng tubig. Ipagpatuloy natin. Sige, kaya ang pakikipagtulungan natin sa Wangs, kailangang tiyakin ang kita sa loob ng 1 bilyon. May iba pa bang ideya? Tayo, itigil ang pagpupulong. Oras na para magsiesta ng misis ko. Kumusta, mahal? Oras na para magsiesta. Fu Yuancheng, walang katapusang tawag sa isang araw. Nakakainis ka na. Tatawag ka pa, sa sahig ka matutulog. Namiss ako ng misis ko. Pinauwi niya ako. Ipagpatuloy niyo. Naintindihan ko na kung bakit Amo Tigil ang tawag sa Pangulo. Mahal, bakit ka bumalik? Namiss kita. Magandang hapon, mahal. Mahal, good afternoon.